Ah, Praise God. Good morning. Good evening po sa inyong lahat. Hallelujah. Kamusta na po kayong lahat? Sana nasa mabuti po tayong kalagayan. Amen and amen. Good evening po. Praise God talaga. Purihin ang Diyos sa ating mga buhay. At nandito na naman po tayo sa ating midweek service. Amen and amen. I'm so thankful and grateful po sa ating Lord kasi another opportunity na naman po ang ibinigay niya sa akin para makapag-share at makapagpahayag ng kanyang salita dito sa ating midweek service. Welcome ko po lahat. Lahat po everyone na nandito. I welcome you and I'm so excited po na may share ko po itong ating message ni Lord para sa ating lahat. Amen po ba? If you're ready, let us pray po. Pasalamat po tayo ng maraming kay Lord dahil andito na naman po tayo. Amen po? Okay, ready? Let's bow our head and let's pray po. Hallelujah, hallelujah. Mighty God, mighty God. Lord, maraming salamat po muli sa gabing ito na kami po ay inyong pinagsama-sama para pagsaluhan po namin ang iyong salita, O Lord God, ang iyong message para sa amin lahat sa gabing ito, O Lord God. Lord, we're inviting you, O Lord God, na nandito ka sa middle of us, O Lord God. Nasa gitna ka po namin para guide kami, O Lord God, at bigyan mo po kami, O Lord God, ng spiritual hearing, na marinig namin ang iyong boses, Father God. And Lord, I'm asking for forgiveness and cleanliness first po, O Lord God. Linisin mo po kami, buhusan mo po kaming lahat, lalo na po ako, O Lord God, ng iyong malinis na dugo, O Lord God, na maging karapat-dapat po akong magpahayag na iyong salita, Father God. Lord, itinataas ko po itong lahat sa iyo, O Lord God, ang iyo pong mensahe sa aming lahat, O Lord God. Father God, we're so thankful and blessful, O Lord God, na palagi ka nandito sa amin. You are above all everything, Father God. And thank you so much sa mensahe mo, O Lord God. At talaga pong maraming salamat. Just hold me, O Lord God, at use my mouth, O Lord God, na ikaw po, O Lord God, ang manguna. Kung meron ka pong gustong palitan dito sa iyong message, O Lord God, Holy Spirit, I'm inviting you to come and join us here. Hallelujah. Amen and amen po na mag-move ang Holy Spirit sa atin sa ngayong gabi. At ang submission po natin at anointing, oh Lord, halalala po, hallelujah. Anoint po tayo ni Lord sa gabing ito, Lord. Ang presensya niya po ay nandito sa atin. Amen. I'm so excited po talaga na ma-share ko po itong word ni Lord na ito. Ay, hallelujah. Ang first po, ang ating title for tonight ay God is above the storm. God is above the storm. Yan po ang ating title. Very interesting. Amen po. Above the storm means na kasama natin ang Diyos at hindi tayo matatakot kasi nasa taas po ang Diyos. Sakop niya po tayo above the storm. Ang storm po is ano po yun yung pagsubok. Storm, pagsubok sa ating mga buhay. Hallelujah. Woo, mighty God. You know, bakit po ako nakangiti at palaging may saya? Kasi alam ko po na kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako matatakot. Di ako malulungkot. Amen po. Sa introduction po muna natin, hindi ko po muna babasahin ang ating message is God is in control above the storm of our life. Amen po. He is greater than our storm. Amen, amen. Yan po ang introduction natin. Okay po? Okay, let's open our Bible sa Psalms po.
7, verse 29. Okay? Sa English po muna, He stilled the storm to a whisper. Whew, whisper. The waves of the sea were hushed. Amen and amen. Ang bagyo, bagyong malakas, pinayapa niya't kanyang pinatigil, pati mga alon na naglalakihan ay kanyang pinatahimik. Amen. Pinatahimik din daw po ng Diyos ang alon na naglalaki ang alon. Sa Tagalog po yun, ha? Ay, thank you po, Lord Jesus. Thank you sa message mo na binasa namin, O Lord God. Lord, pagsasaluhan po namin itong iyong message, O Lord God. I'm asking for wisdom, Father God, na bigyan mo po kami ng wisdom, O Lord God, na maintindihan namin, ma-meditate namin ang bawat salita mo, Father God, na magkaroon ng pag-aaral sa amin, O Lord God. Give us a heart of willing, O Lord God, at interesting, O Lord God, na matutunan namin kung ano po ang ibig mong sabihin dito sa iyong message na ito. Thank you po, Father God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Wow. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ang sabi po sa ating binasa, mayroon pong dalawang key. A keyword na nagsasabi na iyon po ang ating pag-uusapan. Amen po. Pinayapa. Ang unang word po is pinayapa, pinakalma, no? Ang second po ay pinatigil, pina-stop. Ni-blow ni Lord, pina-stop niya ang naglalaki ang alon, no? Bakit po pinatigil ng Diyos ang storm? Na? Okay, let's read po muna. Ang sabi po sa verse 28 po tayo. Tingnan natin yung verse 28. Kasi yung binasa po natin una isang 29. Bakit nga po pinatigil ng Diyos ang storm? Bakit nga po? Okay. Ang kasagutan ay nasa 28 po. Okay. They cry out to the Lord in their troubles and He brought them out of their distress. Nang nababagabag na sila sa Panginoon Diyos, sila ay tumawag. Dininig, pinakinggan ng Diyos sila at sa kanyang kahirapan iniligtas sila. Dininig daw po ng Diyos ang kanilang mga hindaing at sila po iniligtas ng Diyos. Amen po. Okay? Ang sabi po sa verse 28, they cried out to the Lord and in their troubles po. So, brothers and sisters, question po ito. Kung tayo po ay nasa gitna ng strong storm sa ating mga buhay, ano po ang ating gagawin? What will you do? Ano po gagawin natin? Sino po at kanino po tayo unang tatawag? Okay? Raise your hand. Kanino po tayo unang tatawag? Some of them, sometimes including me, kasama po ako doon. Natatawagan ko po minsan yung pagka nagkaroon ng malaking problema, BFF, ang best friend ko po forever. Or ang kaibigan natin, ang family natin. Sometimes po sa kapitbahay po tayo humihingi ng tulong. Di po ba? Agree. Sila po ang nauna natin tawagan. We think they can help us. Nisip natin na baka matulungan niya ako sa problema kong ito. So, sila po tinatawagan natin. But you know what? No po hindi Maybe a little bit na matulungan tayo. Yep. But the truth is, only God, si Lord Jesus lang po ang ating kailangan. Siya lang po ang ating kailangan at ang ating first thing
na kailangan isa matawagan o tumawag o kumapit agad sa Diyos po. First of all, as a Christian and as a believer, supposed to be na, sabi ko nga po kay Jesus, si Jesus lang po ang ating kailangan tawagan at mag-ask ng help. Bakit po natin kailangan tawagin ng Diyos? Bakit siya po ang dapat nating unahin at tawagin? Dahil sa Diyos, pwede po tayong siyang ating defender, tagapagligtas. Siya ang ating stronghold above all na sa ating mga trial. Dahil ang storm po ay isang trial na masusubok ang ating pagtitiwala. Means ang faith natin. Ang sabi po sa sa Psalm 46:1. Hindi po tayo Philippian, 46:1. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Hallelujah. Di po ba? Ang Diyos ang ating katulong, ang nagbibigay, ang ating refuge, no? Nagbibigay ng lakas, no? Nagbibigay ng kanlungan at handang sumaklolo sa atin anytime. Amen po. Kung ano man, ang sabi nga po sa sa Tagalog is ang Diyos ang lakas natin at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Anything what will happen for us or to us, O Lord God, hallelujah. Siya po ang katulong natin. Wala na pong iba. So it means na say na ang Diyos lang po tayo kailangan lumapit. No po? Kailangan natin ng Diyos sa ating kanlungan. Kailangan natin siya anytime. Na mayroong anytime na we need help, lalo na po yung sa mga trial. Si Jesus lang po ang ating saklolo. Siya po ang ating everlasting, hallelujah, saklolo. Amen po. All we need, ang kailangan po lang natin is to trust Him and fully surrender and deep, very deep relationship with Him, meditating His Word. Always po, talk to Him. Kailangan palagi natin kausapan Diyos. No po? Always asking Him. Hindi natin siya tinanong. Kasi po, ang gusto ng Diyos, para sa atin, ng mga believer, ng mga naniwala, tumanggap na po sa Kanya, unahin po natin siya. Hallelujah. Kung ano man po nangyayari sa ating mga buhay, mga trial, sakit, o anything na nangyayari, pag ang Diyos po ang tinawag natin, click, andyan po siya agad. Saklolo po siya agad. He's higher. He is higher than our problem. Mas malaki po siya, mas mataas po siya. Na po? And all we need talaga po is trusting Him. Trusting lang po tayo. Sabi nga po ni Jesus, no? Sabi ni Jesus, whatever you ask in my name, hallelujah, it will be given. It will be given to you. Sa John 14 po, you may ask me for anything in my name, and I will do it. You may ask me, ulitin ko po, you may ask me for anything in my name. In my name po. Hindi yung name ng kapitbahay natin. Hindi po yung name ng mga kaibigan natin. In my name, in Jesus' name, I will do it. Bigay niya daw po. Sasagutin niya kung ano man po ang ating mga problema. Amen po. Oh, hallelujah. So, mga brothers and sisters, ano man po ang ating dinanas na po sa ating mga buhay right now or our past po. Ang Diyos lang po ang makakapagpapigil o makapagpapatigil
at makapagpapayapa ng storm ng ating mga buhay, ng ating life. Amen po. God ability to create path through impossible situation. He's urging us not to dwell on the past. Huwag daw po natin isipin yung mga nakalipas na, mga nakaraan na po yan, tapos na po yan. But to look, no? Look for all new things. New things, mga bago. That God's prepare for us. Mga hinanda ni Lord para sa atin. Lalo na po sa ating mga nananampalataya. Yung mga hindi pa po tumatawag o nananampalataya kay Lord, it's about time po na tumawag po kayo, manampalataya po kayo, and you have to believe na kung ano man po dumarating sa inyo, God is above all the storm. Amen. Hallelujah. Alam niyo po na God is working on it. Na wino-work ni Lord ang mga tao. Inaano niya, yung para bang minomold niya pa tayo. No? He's not done yet for us. Hmm? At ang ini-encourage niya po tayong lahat. No? Encouraging us na magtiwala, mag-trust po tayo sa Kanya. With all our heart and soul, sa Kanya lang po tayo magtiwala. So brothers and sisters, ang storm po yung mga pagsubok, yung storm ng buhay natin, darating, aalis, darating, aalis. Come and go lang po yan. Ano po? But, ang totoo po, our God, ang Diyos natin, buhay, hallelujah, remain eternal help natin, hallelujah. Siya po ang ating katulong, wala na pong iba. Si Jesus lang po, ang ating Diyos na Ama. Hallelujah, Lord. Meron lang po akong medyo maiksing sharing lang po sa inyo. Kung bakit ko po na itong word na ito na una po, ang title ko lang po rito is Storm of Life. Pero nung one time po, tumawag po ako kay Pastora LB kasi talagang yung nababagabag worried, anxieties. Meron po akong sometimes na meron dumarating na gano'n. Tinanong ko po si Pastora dahil may message po sa akin si Lord nga about the storm ng life, yung mga nangyayari sa atin. Yung mga pinag-aaralan din po natin sa Psalm, na storm po ng buhay, ano po, just nai-rely po natin sa ating mga buhay, yun naisasabit po natin na pinagdaanan na rin po natin yung mga nangyayari kay David po, di po ba? At ang ano ko po, nung sinabi ko po kay Pastora, nag-pray po kami, ang sabi niya sa akin, how about God is above the storm? Sabi ko, wow, ang galing. So, sinunod ko po. Sinunod ko po yun na talagang, nung ma-realize ko po na talagang ang Diyos ay nasa taas ng andito lang po yung mga problema natin, Pero ang Diyos nandiyan, nagwa-watch po siya. Tinitignan niya po tayo na kung ano nangyayari sa atin. Walang lihim, walang natatago. We cannot hide anything to God. Na po. So, in other word na sumunod po din ako kay Pastora LB, sinulat ko. And then, ayun na nga po. Sabi ni Lord, mas mataas ako above the storm ng buhay mo. Kaya kumapit ka lang. Yun po ginawa ko, kumapit lang ako kay Lord. Pasalamat ng marami na talagang ginagamit niya pa rin po ako. Kahit maraming nangyayari, mahirap mag-serve. Pero willingness, yung heart po namin is a willingness kami mag-serve and we love what we are doing. Gusto po namin yung ginagawa namin, nagsaserve,
Nagshi-share. Ako po gustong-gusto ko nagshi-share. 'Pag yung may mga ano po rito na nagtatanong sa akin, share po agad ako kung anong ginawa ni Lord sa'kin. Kinukuwento ko po ang testimony ko. Yung pong testimony na yun ang makakapaghikayat sa kanila na to believe and to trust God in their life. Ano po, amen po. Amen po. So, sa conclusion po tayo, ang conclusion po natin is, sa gitna, in the middle, ng unos o bagyo, no, sa ating mga buhay, ano po, God is always with us. Amen. He can whisper, pwedeng hipan ni Lord, "Phew!" Eh, "Phew!" Hipan niya lang po yung ating mga problema, wala na po yan, eh. Kasi sinasagot niya po lahat, 'no? Sometimes, naghihintay po tayo, sometimes matagal, but always on time ang sagot ni Lord sa atin. Always on time, in His time. Amen po. At ang, binubulungan niya po yung pinatitigil niya po at pinatatahimik. Kaya niyang patahimikin, kaya niyang itigil, kaya niyang humpasan ang mga storm ng buhay natin, yung mga nangyayari sa buhay natin. Once na tumawag lang po tayo sa Lord. Mag-depend po tayo sa Kanya, ano po? At magtiwala po tayo ng lubusan sa ating Diyos. Dahil meron nga po palang kantang, kasama natin ang Diyos. Di ako matitinag o matatakot, di po ba? Meron kantang gano'n. Yun po naalala ko bigla noon nung sinusulat ko po ito, sabi ko, "Oh, okay. Thank you, Lord." So, above, God is above the storm ng buhay natin. So, ano po sabi ni Lord sa atin? Oo. Fear not, God says, I am with you. Amen and amen. Oh, hallelujah. Let us pray po. Father God, thank you so much po muli sa gabing ito, O Lord God, sa iyong mensahe na aming narinig o napakinggan, Father God. Lord, I'm asking for wisdom for each every one of us. So Lord God, na turuan mo po kami at matutunan at meron po kami ma-share dito sa aming message. At yung po mga hindi pa nakakakilala sa iyo, O Lord God. Lord, I'm inviting you all na hindi pa po nakakilala kay Lord at suddenly napakinggan niyo po, napanood itong videong ito, O Lord. God is with you. Na lumapit lang po tayo kay Jesus. Ask Him as your Savior, believe Him, and surrender your life to Him. Lahat po na nangyayari sa buhay natin, merong pagbabago. Lord, thank you po so much muli sa gabing ito na nandito ka sa middle namin. Thank you, Holy Spirit, for the guidance. Thank you for everything, O Lord God. Lord, answer prayer po sa mga prayer request namin. At sana po, O Lord God, meron kaming natutunan o natanim sa puso't isipan namin kung paano kami hahawak sa iyo. Thank you po, Father God. And ikaw na po ang bahala sa amin, O Lord God, sa amin lahat. Thank you so much. In Jesus' name I pray. Amen and amen. And sabi nga po ni Lord nga pala, mayroon pang isa. Hindi na po natapos, ano? Pero alam niyo po, gustong-gusto ko po talaga na mag-share. Ang sabi po ni Lord, alam niyo na to ha, "Come to me, come to me." Sabi ni Jesus po yan, "and I will give you rest." Good night, everyone. God bless.